Last week, ang topic natin is all about faith. What faith is. Naintindihan natin na ang faith is hindi siya yung to see is to believe na madalas nating marinig, na kailangan muna nating makita bago tayo maniwala. Hindi pala ganun ang faith. So mas naintindihan natin buong June kung ano ba yung essence, bakit tayo may faith. Ano yung importance nun. Bakit yun nag-ooperate sa buhay natin. And this July, no, ang topic natin is how to turn negative into positive. How to turn negative thoughts into positive. Paano nga ba? Kasi sa buhay natin, talagang merong negative. Hindi, merong struggles. When you say negative, struggles, challenges, na hindi mo naman kontrolado na darating sa buhay mo. Pero paano nga ba natin siya babaliin? Paano natin iibahin yung tingin natin sa negative into positive? So, before we start, mabilis na icebreaker lang para magising tayo. No? Talagang alam ko, everyone is fighting. No? Naka-hold on to your seat right now. Kaya, magtatanong lang ako. Dalawa lang naman yung pagpipilian. Sobrang dali lang naman po. Sasagot nyo lang sa akin, negative or positive. Sigurado ako kayang-kaya nyo to. So, unang tanong, magkaroon ng magandang bahay in the future. Positive or negative? Positive, of course. Ma-promote sa trabaho. Amen. Maayos na pamilya. Positive. Maghiwalay yung mag-boyfriend o girlfriend. Oh. Diba? Konti na lang eh. Kanina uniform eh. Kanina isa lang yung sagot eh. Positive. Negative. Yung isa negative kasi masakit daw. Talagang mahal na mahal niya yung tao. Yung isa positive, ang lakas eh. Di ko nakita ko sino. But positive. Siguro positive kasi kumbaga, maaring positive kasi ang paghiwalay. Minsan, nalalayo ka sa Lord. Diba? Imbes na magsimba ka, SM muna tayo. Diba? May may susunod na linggo. So baka yun yung positive sa kanya. No? So nagulat ako. Sige. Next, malago o makapag-establish ng sariling cell group. Positive or negative? Positive. Amen. So talagang lahat tayo, no? Lahat tayo laban doon sa aspeto na 'yon. How about this? Malugi ang negosyo. Negative. Mawala ng mahal sa buhay. Masaktan ng mga kaibigan. Betrayal. Negative. Last one, magkaroon ng matinding sakit. Negative. So halos lahat tama, doon lang sa isa. No, doon lang sa isa medyo nagkaroon ng confusion. Pero itong negative na lahat ng to, alam nyo, all these negative things happen to one person in the Bible. Maaari kayo, yung iba dito may hint kung sino yung tinutukoy kong character sa Bible, story sa Bible. But the man or the person I'm referring to is Job. Familiar tayo kay Job, sa story ni Job? Sabi, story ni Job, o Book of Job, is one of the most, if not the most, one of the most depressing book in the Bible. Especially pag hindi ka umabot dun sa last part, grabe yung suffering, grabe yung pinagdaanan ni Job. Grabe yung trial na dumaan sa buhay niya na iisipin mo kung sa'yo nangyari, Lord, paano? Paano ko, parang ayokong ma-experience. Diba? Pero, when you finish the book, pag natapos niyo yung book from chapter 1 to 42, you'll see how God moves in Job's life. Makikita mo kung paano tinurn ng Panginoon things differently yung na-experience ni Job. In the early chapter of the book, no, yung book ni Job, pinakalala si Job as a blameless man, upright, no? Hindi siya walang masabi sa kanya, sa Panginoon mismo nang galing. Why? Because he feared God and turned from evil. He shuns evil, no? Meron siyang takot sa Panginoon, meron siyang respect sa Panginoon, at ayaw niyang gumawa ng mga bagay na hindi makakapag-glorify sa Lord. He do the right things, no, in the eyes of the Lord. And sa panahon ni Job, indication ng spiritual prosperity ay material prosperity. Sa kanila, kapag kaayos kay spiritual, okay ka sa material. Pagka meron kang relasyon sa Lord, ibig sabihin, kaya mo natatama sa lahat ng meron ka is because okay yung relationship mo sa Panginoon.
And si Job, napakaayos ng buhay niya. Specific, sa Bible, meron siyang 7,000 ships, meron siyang 3,000 camels, meron siyang 500 oxen and 500 female donkeys. Kumbaga sa panahon natin ngayon, meron ka ng restaurant, meron ka pang hotel, meron kang tracking services. Kumbaga, kung kilala niyo si Henry C. Villar, no, pag narinig mo yung pangalan na yun, ganun si Job nung panahon niya. Kilalang kilala siya, sikat siya sa kanilang lugar. Meron pa siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. So 10 lahat ng anak niya. And bukod sa material na buhay, no, na meron si Job, nabanggit din sa mga next chapter ng Job, na si Job daw, he never looked with lust. Walang malis. No? Pagka siya ay tumitingin, pure. He was father to the needy. Sa mga kailangan, tumutugon siya. Hospitable siya kapag may stranger na kailangan ng tulong. Nandun siya to respond. And ang matindi doon, sabi nga, he did everything that is right in the eyes of the Lord. So talagang blameless. Walang masabi kay Job. Pero bakit nangyari? Bakit dumating sa point na pinagdaanan niya lahat ng testing? So, turning point ang ating pag-uusapan this morning. To simplify turning point, it is a sudden change or matinding pagbabago because you decide. Decision to do what you have to do. Kumbaga, meron kang isang paninindigan, isang salita na talagang ito na, turning point to ng buhay ko, ito na yung babaguhin ko sa akin. Decision pala, itong turning point na to. Ito yung pagsisimulan ng pagbabago sa isang tao. And let's go on to Job chapter 1, verse 6 to 12. Dito natin makikita kung saan nagsimula yung maaring roller coaster of events sa buhay ni Job. No? Paano yung mga nangyaring turn of events, and ano-ano yung mga turning points ng buhay niya. So punta tayo sa verse 6. On the day the angels came to present themselves before the Lord, and Satan also came with them. So stop tayo doon, no? Stop tayo sa verse 6. Kasi baka magkaroon ng confusion, Kuya, nakakaakyat si Satan, nakakapasok pa rin siya sa langit. Akala ko pinatapon na siya ng Panginoon, no, sa impyerno. Yes, but in the heavens, ayon sa theological studies, merong courtroom sa langit, sa kalangitan, kung saan ang hari ay naghuhusga kung sinong guilty sa hindi. So nagkaroon ng meeting. Kumbaga merong kumpanya, merong presidente, at merong ex-employee. No? So yung kumpanya yon, yung kalangitan, ang presidente, ang Panginoon, yung ex-employee si Satan. So, gusto ni Satan, no, na makasama siya. Feeling niya, dahil tiga dyan naman ako before, pwede ako mag-gate crash. No, but in 7, sabi dyan, the Lord said to Satan, "Where have you come from?" Saan ka galing? Paano ka sumulpot dito? No? He is not invited. Satan is an outsider. He is not welcome there. No? Pero dahil maganda ang karakter ng presidente, meron siyang wisdom, sige, tuloy ka. Tignan natin yung mangyayari sa mga susunod. Sabi sa verse 8, Satan answered the Lord. Kung saan siya nanggaling? From roaming through the earth, going back and forth on it. Ibig sabihin, pabalik-balik lang siya, naghahanap siya ng lugar na pag-aasikan niya ng lagim, naghahanap siya ng mga tao na mahihikayat niyang gumawa ng masama. So yun yung trabaho ni Satan sa buhay natin. Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is a blameless and upright, and a man who fears God and turns away from evil," or shuns evil. Diba, sabi ng Lord, nakita mo ba si Job? Kilala mo ba si Job? No, isipin mo yung pakiramdam ni Job ngayon, na siya yung tinutukoy ni Lord, na subukan mo kaya yon. Nakita mo ba? Napuntahan mo na ba si Job dun sa mga pinagagagawa mo sa earth? Subukan mong puntahan si Job. And sabi ni Satan, "Does Job fear God for nothing?" In verse 10, "Have you not put a hedge around him and his household and everything he has? You have blessed the work of his hands so that his flocks and herds are spread throughout the land. But now," sabi sa 11, "stretch out your hand and strike everything he has, and he will surely
curse you to your face. He's provoking God. Pinoprovoke ni Satan ang Panginoon dito. Hindi na siya natuto eh. Wala talagang kadala-dala yung kaaway, no? But just like an ex-employee, pwede kang magsalita, pwede kang magbigay ng suggestion, but you have no authority. Satan, wala siyang authority. Kung ano yung sasabihin niya, hindi yun papakinggan ng Lord. No? See in verse 12, it is God who is always in control. Kung gaano ka-dominante ang Panginoon kay Satan, no, lagi siya yung may last say. Binigyan pa siya ng permiso ng Lord bago siya makagawa or may magawa kay Job. Sabi diyan, all right, you may test him. So hindi kayang gawin ni Job, ni Satan yun kay Job, nang siya lang. Kailangan magpapaalam ka muna sa talagang may-ari doon sa tao na yun. Kasi kung hindi siya allowed. Pero sabi diyan sa 12, but on the man himself, do not lay a finger. Pwede kang may gawin sa lahat ng nasa paligid niya. Pero ibang usapan kapag lumapat na yung daliri mo kay Job. So nakita natin dito, here, sa verse pa lang na to, you'll realize that maybe may mga bagay na hindi natin ine-expect na nangyayari sa atin, sitwasyon sa bahay, pangyayaring hindi maganda sa trabaho, struggles, negativities, but the Lord will always protect you. Amen. Na hindi hahayaan ng Lord may mangyari sa'yo. Hindi i-allow ng Lord may mangyari sa'yong hindi maganda. Maaari, pinapalakas ka ng mga struggle sa paligid mo, pero hindi ka niya hahayaang, hindi ka niya papabayaan na may mangyari sa'yong masama. Then sa mga sumunod na verse, dito na yung mga unimaginable na pangyayari yung nangyari kay Job. Yung hindi mo akalain, in an instant, mangyayari sa isang tao. Gaya ng kanina, na-specify natin ilan yung meron si Job na mga hayop, ilan yung meron siyang anak. Yung hayop na yon ay pinagkakakitaan niya, negosyo niya, may mga lupain siya. Pakikita natin dito yung test na inalaw ng Lord na gawin ni Satan sa buhay ni Job. And kung paano ita-turn things ng Lord in His favor. No? Una, God will turn your contempt into worship. Contempt means disrespect. Actually, hindi ko alam yung term na contempt. Si Ate Eva nyo lang ang nagsabi sa akin nun kasi nag-aaral siya ngayon ng law school. So, di ko alam yung contempt. Content, alam ko, kontento. Pero yung contempt, di ko alam. Contempt is disrespect pala. It is a disobedience. Yan ang matindi dito, hindi lang sa disobedience na hindi ka lang sumusunod. Willful disobedience, ibig sabihin, gusto mong hindi sumunod. Pinipilit mo yung sarili mo talaga, masaya ka kapag hindi ka sumusunod. That is contempt. And gusto ni Satan, ganun ang gawin ni Job. No? Imbis na mag-worship ka, i-disrespect mo ang Lord. Pagka wala na sa'yo lahat, tignan natin kung sasambahin mo pa rin ang Lord. So tignan natin yung gagawin ni Job. Habang nagkakaroon ng kasiyahan yung mga anak niya, yung 10 anak niya, alam ko, nandun sila sa isang bahay ng isa sa matatandang kuya. No? Nawala kay Job lahat nagsimula sa kanyang ari-arian. Una, yung ox, no? Pinatay, may mga masasamang loob na pumatay sa kanyang mga oxen, mga donkeys. May pumunta sa bahay niya, kumakatok. Job, yung mga oxen mo, wala na. Ako na lang yung natira para i-report to sa'yo. Hindi pa siya tapos, hindi pa sila tapos mag-usap, may dumating na naman. Job, yung mga sheep mo, no, nasusulog. Wala na ring natira, naubos na. For Job, meron pa namang camels. Maya-maya, may kumatok na naman. Job, yung mga camels mo pinatay. Wala ding natira. In short, lahat ng meron siya na pinagkukunan niya ng kanyang kayamanan, na wipe out lahat. Bankrupt, di ba? Kung tawagin natin ngayon. Wala kang savings. So si Job, lapit siya sa asawa niya, kay Mrs. Job. Love, or hindi ko alam kung anong tawagan nila, no? Lapit siya, wala na, bankrupt, we're bankrupt. Zero balance tayo. Wala na tayong pagkukunan ng ating yaman. Wala na yung negosyo natin. Wala na yung pinaghirapan natin. Pero sa isip ni Job, okay pa rin. Positive pa rin siya kasi meron pa siyang 10 anak. Bukod sa asawa niya, meron pa siyang 10 anak. Kaya pa to, makaka-recover kami, tulungan lang.
Pero meron na namang messenger na dumating. This time, habang nagkakasiyahan doon sa kabilang bahay yung kanyang mga anak, tornado. A tornado came sa kanilang tahanan. All sides ng bahay nila, every corner, pinasok ng hangin. Ipo-ipo. And sinira yung bahay. At yung bahay na yon tumabon doon sa kanyang mga anak. And unfortunately, wala na namang natira sa kanyang mga anak. Imagine, in a snap, mawala lahat ng negosyong pinaghirapan mo at ang masakit doon, lahat ng anak mo. Hindi lang isa. Have you experienced na mawalan ka ng mahal sa buhay? It is too painful. It leaves a hole in your heart na minsan okay ka, pero pag naisip mo, pag naalala mo, dati kasama ko siya dito. Tapos biglang in-snap, wala. Ang sakit. Pero 10 times nung naramdaman ni Job, in a single day, sa isang araw, na-experience niya yung ganong klase ng pain. Dito na, pumasok yung hinagpis ni Job. No? Hindi niya magets Lord, di ko magets, bakit nangyayari to? Sunod-sunod, business ko, tapos yung mga mahal ko sa buhay, yung mga anak ko. Hindi lang isa sa isang araw. 10, lahat. Walang naiwan sa akin. But God, or Job, sabi niya, God, still, I love you just the same. Imagine that. Losing everything, material, pati mga anak mo in one day, but still you will say, Lord, I love you. I still love you. In Job 1:20-22, at this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship. Una, hinihintay ni Satan to mangyari Okay. Sabi niya, di ba? Aalisin ko yung mga yaman na meron ka, aalisin ko yung mga anak mo, sigurado ko. Sabi ni Satan, surely, he will curse you in your face. But dito, hindi yun yung ginawa ni Job. Job fell down to the ground and worship. Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. Kaya yun yung expression niya na walang sa kanya. No, lahat sa Panginoon. So kung paano siya lumabas sa mundong to, ganun din yung expression ng worship niya sa Panginoon. The Lord gave, and the Lord has taken away. Kung si Lord ang nagbigay ng yaman na meron ako, si Lord ang nagbigay ng mga anak ko, siya rin yung may karapatang kumuha nito. Siya lang. Sabi doon, may the name of the Lord be praised. Blessed be the name of God. Sabi niya. Grabe. Instead of disrespecting God, di ba, may pagkakataon na Feeling na valid. Valid na magkasala. Pwede na ako magreklamo. In great pain ako. May reason ako Di ba, sa paningin ng iba, okay lang magalit ka sa Lord. Kasi yan yung pinagdaanan mo Di ba, sa panahon na pwede mong sisihin ng Lord, you can still choose not to. Pwede mo pa rin hindi pala sisihin ng Panginoon. No? And end up worshiping Him. Maaring magulo, di ko alam kung anong situation natin, bawat isa sa atin, kung ano ang nawala na sa inyo, kung ano ang negative na pinagdadaanan nyo ngayon, sigurado ako bawat isa sa atin may battles. But, maaari ka pa rin palang mabuhay ng matuwid. Maaari ka pa rin palang makatingin ng diretso, lumakad ng diretso sa kung saan ka kung ano yung pinapalakaran sa ng Lord. Kahit na may pinagdadaanan ka. Hindi pala yun reason to blame God. Wala pala tayong say about it. All we can do is worship God. May pinagdadaanan ka ngayon, worship God. Do not disrespect Him. Give your life. Bless the name of God in your struggles. Bless the name of God in your struggles. Nasa Kanya yung kapangyarihan In chapter 2, balik tayo ng konti Una, nawala yung yaman niya, nawala yung mga mahal niya sa buhay. In chapter 2, as Job was lying down in the ashes, hindi siya makabangon kasi meron siyang boils. Ano yung boils sa Tagalog? Pigsa?
So, mga ganun, galis, pigsa, bulutong, ketong, basta mula bunbunan hanggang talampakan meron siya. Imagine, wala ka na ng negosyo, wala ka pang mga anak, ultimo katawan mo, kalaban mo eh. Ultimo katawan mo, hindi ka na makabangon to work sana, para makabawi sana. Wala ka na, as in, wala kang kayang gawin. Yun pala yun, no? When you thought na akala mo kaya mo na, ngayon, mature ka na, marami ka ng pinagdaanan, kaya mo na, in a snap, kaya palang alisin ng Lord sa'yo lahat. Ultimo yung kamay mo, hindi mo na magalaw. Katawan mo na yan, ha? Hindi mo na magalaw. Na-experience nyo na magkasakit, yung hindi ka na makabangon sa sobrang bigat ng katawan mo, hilong-hilo ka. Imagine, it's your body against you. Ganon yung nararamdaman ni Job. Sobra yung pain. Pero kay Job, okay lang. Okay pa rin. I still have one last resort. Yung pinangakuan ko na through thick and thin, yung kasangga ko sa battle na to, sa bagyong to, his priceless treasure. Who is that? His wife. Pero in chapter 2, his wife broke down. Chapter 2, verse 9, his wife said to him, "Are you still trying to maintain your integrity? Curse God and die." Familiar? Curse God and die. Sinabi ni Satan to kay Lord, na pag inalis mo lahat sa kanya, He will curse you in His face. Sinabi din ng wife kay Job, curse God. Para mamatay ka na. Isumpaan mo ang Panginoon, tapos mamatay ka na. Ganon. Yung iba, sinasabi nila, valid. In pain yung asawa. Imagine naman yung nangyari talaga. No, sa kanilang pamilya. Sabi nila valid. But, again, isa to sa mga pagkakataon na feeling ng iba sobra na, pwede mo nang sisihin ng Lord, pero lagi nating tatandaan, pwedeng magalit, pero wag magkakasala. Pwede mong maramdaman, pwede mong damahin yung sakit, pwede mong endure, pwedeng hindi mo kailangan maging okay agad, wag ka lang magkakasala. No? Sabi doon in chapter 2 verse 10, anong reply niya? Sa asawa niya, "You talk like a foolish woman. Should we accept only good things from the hand of God and never anything bad?" So in all this, Job said nothing wrong. Again, he's a blameless man. Pwede na lalo pag asawa mo ang nagsabi sa'yo, nako, iba yan Diba? Lalo yung mga kalalakihan natin, alam natin, pag sinabi ng asawa natin, diba? Ibang battle yon. Pero sabi niya dito, hindi ko pa ito nasasabi sa asawa ko, pero you talk like a foolish woman. Imagine, Tito Jerry, sabihin mo kay ma'am, diba? Hirap na. Yari tayo. Diba? Hindi obra. Pero that is love When you correct the one you love, hindi yun correct dahil gusto mo lang makipag-away. When you say to them, hindi yun dahil gusto mo lang talagang magalit siya. Kino-correct mo siya kasi mahal mo siya Diba? Lagi naman nating naaalala yung mga sinasabi sa atin. Kapag ka kino-correct ka, ibig sabihin mahal ka pa. Diba? Pero pag pinabayaan ka na, kasi ayaw niyang pabayaan yung asawa niya dito. Yung sinasabi niya, naku, alam ko, lagot itong asawa ko sa Panginoon. Kung hahayaan ko siyang ganito siya mag-isip. So kinorek niya yung kanyang asawa. And in life, no, do not expect that everything that you plan works. Hindi lahat or hindi laging okay ang sitwasyon sa buhay. Kahit gaano ka kagaling na planner, may magbabago at magbabago dyan. Don't expect everything to be perfect. No? And hindi porket, hindi sang-ayon sa iyo yung Panginoon, way na yon or license na yon para sisihin mo agad siya. I-blame mo na agad sa kanya yung mga nangyayari. Nakita naman natin sa Job. Still, again, act of worship. No? Na hindi, Lord, hindi pa rin. Kahit ultimo asawa ko, hindi ako magfo-fall into sin. I still worship you. And if you want to be fine, be refined. Ano yung ibig sabihin ng fine? May dalawang meaning Fine na lagi natin sinasabi, I'm fine, okay lang ako, ayos lang ako. And fine na pino, na pure, na pinaganda, smoothen. Yun yung fine. And kung gusto mo
na maging ganun yung buhay mo, no? Kailangan nagpapaayos tayo. We undergo process. Yung gold, hindi naman yan magiging ganyan kaganda kung hindi yan nag-undergo ng process. It is refined. Inaayos yan, pinapaganda yan, binababad yan sa highest temperature ng init para gumanda. Tinutunaw, no? So hindi madali. Minsan dudurugin ka talaga. Pero maganda doon, handa ka, season or out of season, ready ka sa darating sa'yo. Just like Job, you are focused sa ginagawa ng Panginoon, hindi sa negative things or negative thoughts na pumapasok sa utak natin. Kasi matibay yung foundation natin sa Lord. Hindi na negotiable ang Sunday sa'yo. Na talagang ilalaban ko yan. May sakit ako, sabi nga ng pastor natin, no? Kung uulan ng apoy at bubuka ang lupa, dun lang maaari na hindi tayo magsisimba. Pero kung birthday lang, binyag lang, kasal lang, hindi. Hindi yun. Hindi ganun kababaw ang relationship ko sa Lord. Diba? Suga, laban to. Wala akong pamasahe. Lalakarin ko. I remember si Kuya Joseph, no? Sabi sa akin nila, Pastor, from Gentry, Manggahan, papasok pa doon na napakalayo, nilalakad niya papunta dito sa church makapagsimba lang. Sabi ko, Pas, di ko kaya yun. Grabe. The heart or the commitment, no? Na non-negotiable ang Sunday, natuldukan doon eh. No? Usually, anong ginagawa? Tataka sa cell group. No, may gagawin ako. Saktong-sakto kung kailan alas 5 ka may gagawin. Or kung kailan yung schedule ng cell group nyo, doon ka may gagawin. Doon ka maglalaba bigla. Doon ka may lulutuin. Laging sumasakto. Hindi ko alam kung bakit. No? Pag magkikita kayo, kasi ayaw mo magpa-disciple eh. Pag pumunta ka sa cell group, feeling mo papagalitan ka or feeling mo may mga sasabihin sa'yo, iko-correct ka, tulog na, candies, mga ganon. Di ba? Di natin alam eh. Feeling natin, ano yon, pagalit. Feeling natin, may sinasabi sa ating parang gusto lang tayong mapahiya. Hindi ganon eh. Mahal ka kasi eh. Kaya ka nga kinokorek, kaya ka gustong i-disciple para ready ka. Pag may dumating sa yung bagay na hindi maganda, hindi ka magrereklamo agad sa Lord. Mag-iisip ka muna. Diba? I-worship mo pa rin siya kahit na may nangyayari sa'yo. Amen? Kailangan devotion and pakikipag-usap sa Lord. Napaka-importante. No? Isa to sa magpapahubog sa atin. You worship Him when you speak with Him through the Bible. You worship Him kapag ka nakikipag-communicate ka sa Kanya, dinediretso mo sa Kanya. It's an act of worship. It's an act of surrender. And the Lord is happy na hindi mo yun kinakalimutan, hindi mo siya dinidisrespect. And sigurado ako, I think any one of us, nakikita na si Job may malalim na relasyon sa Lord. Kaya siya ganyan. Kaya niya na-endure yung negativity or negative things na nangyayari sa buhay niya kasi rooted siya sa Panginoon. Hindi mo naman kaya eh. Apart from God, you are nothing eh. Hindi mo naman kaya kung wala ang Lord. Imagine, business mo pa lang. Mawala na sa'yo in a snap. Paano pa yung mga mahal mo sa buhay? Kung wala kang Lord, magbe-breakdown ka eh. Malulungkot ka, ang daming negative things na papasok sa utak mo. May Diyos ba talaga? Pero dahil si Job, he is rooted. He is faithful and he is obedient. No? Nakita natin na wow, he still worship God even in the midst of negativity. No? And in times when life is hard, before choosing to disobey, subukan mong papurihan ng Lord. Na-experience mo na ba yon? May pinagdadaanan ka, pero instead na magreklamo sa Lord, winworship mo siya. Nakipag-usap ka sa Kanya, Lord, blessed be the name of God. Thank you, Lord, na na-experience ko to kasi alam ko, pag pinagdaanan ko to, lalakas ako, magiging victorious ako. Sa mga susunod na challenges ng buhay, mas kakayanin ko pa. Lagi lang nating tatandaan, kasama natin ang Panginoon. God is always with us. Sinabi niya kay Satan ng Panginoon, kahit na alisin mo lahat yan kay Job, or replace Job's name by yours. Kahit alisin mo lahat yan kay Jopet. Kahit alisin mo lahat yan kay Rhea.
that child, my child, will still worship you. Will still worship me. Sinasabi niya kay Satan. And that time, Job won over Satan. No? Based on some theological studies, after Job gloriously defeated Satan, Satan's voice was never heard in the Old Testament. Ganon katindi. Hindi na narinig ulit yung boses ni Satan sa buong Old Testament when Job defeated him. So tayo, kung merong sinasabi ang kaaway sa'yo, merong pinapakita ang kaaway sa'yo na negative, shut him down. And you will never heard him again in your life. Sabi nga ang utak daw hindi kayang mag-isip or hindi niya kayang i-worship ang masama at ang Diyos at the same time. So ikaw na lang, nasa iyo talaga kung paano mo titignan, kung paano ka mag-iisip. Will I choose to worship Satan or the evil, or will I choose God? So kung mabuti lahat, positive lahat ng pumapasok sa iyo, you're worshiping God. Pero kapag ka puro negative, you're letting the enemy na makapasok sa buhay mo, makapasok sa utak mo. So evaluate and itama natin ang ating mindset. So faith and obedience yung nagpatakbo. Kaya nakakapag-worship pa rin si Job sa Panginoon. Meron siyang pananampalataya Hindi niya alam kung bakit. 'Di ba? Pinag-uusapan natin last month. Ano ba yung faith? Hindi ko alam kung bakit ito nangyayari sa akin. Hindi ko alam bakit ito yung ginagawa ng Lord sa buhay ko. Pero faithful lang Panginoon ko. So magiging faithful din ako sa Kanya. Susunod ako sa Kanya. No? I will obey God. No? Sunod pa rin. So when God turned contempt into worship, God will also turn our ignorance into wisdom. No? Ano yung Tagalog ng ignorance? Kamangmangan ba? Kamangmangan into wisdom. Kamangmangan to kaalaman. So after Job experienced everything, no, nawalan siya ng mahal sa buhay, business niya, asawa niya, medyo hindi sila okay. Dito na papasok yung story niya with his friends. Mga kaibigan niya. Sino yun? Si Eliphaz, si Bildad, and si Zophar. So nung una, okay, umupo lang sila doon while Job is hurting. Kumbaga, Job, condolence. Alam ko yung pinagdaanan mo. Andito kami, kumbaga nakikisimpatya kami sa pinagdadaanan nyo ng family mo. But I think 60 to 70% Job and his friends, yung book of Job, 60 to 70% yung discussion, yung argument. Pero hindi na tayo pupunta sa details noon kasi medyo mahaba siya. So, i-summarize na lang natin. Sino ba si Eliphaz? Si Eliphaz, siya yung mahilig sa ghost, mga exotic experience, mga dreams, na for him, kung hindi mo ito na-experience, hindi ka saved. And siya din yung nag-suggest na si Job ay sinner. Pangalawa, si Bildad. Siya naman yung laging may sagot. Siya yung laging mayat-maya, nag-ano ng Bible verse. No? Para lang manalo sa argument, panlaban niya, Bible verse. Binabato niya. Kung si Eliphaz, sinasuggest niya na si Job ay sinner, si Bildad yung oo nga, siguro nga, sinner ka, kaya mo na-experience yan. Or worst, baka yung mga anak mo makasalanan, kaya sila namatay. Imagine how sensitive they are. No? Para sabihin yun sa isang namatayan, sa isang nawala na ang lahat, sa isang may sakit na hindi na makabangon, na nag-grief pa Pero sasabihin mo yon. And yung pangatlo, si Zophar. Siya si Mr. Know-It-All. Yung alam niya lahat. Alam niya yung iniisip ni Lord. Alam niya yung gagawin ni Lord sa buhay mo. No? So for him, kung gusto niyo malaman, kung gusto niyo matuto sa Lord, lapit kayo sa akin. So ito, sabi ni Zophar, kanina, yung isa, sinasuggest lang. Yung isa, siguro nga, sinner ka. Si Zophar, sigurado siya. Sigurado ako na makasalanan ka, kaya yan nangyayari sa buhay mo. Have you met this kind of people? May na-meet na ba kayo na gusto mo ng comfort, pero lahat ng lumalabas sa kanya, Bible verses, na hindi naman to comfort you, pero para makita na mali ka, para ipamukha sa'yo na makasalanan ka. Sabi nga, lagi kong naririnig sa aking asawa, letter kills.
but the Spirit gives life. Maaaring Bible verses yung lumalabas sa mga labi natin. Pero ano yung laman ng heart mo habang sinasabi mo yon? Ano yung intention mo nung sinasabi mo yung mga bagay na yon? Yung mga sinasabi mo yung mga verses na yon. It is to give life, no? Or para ma-down yung kapwa mo na may pinagdadaanan na. So think. No? Huwag tayong maging ignorante. Huwag tayong magpakain sa kamangmangan. But seek God's wisdom. Before you say things, pray. Bago ka magsalita, bago ka pumunta sa cell group mo, bago ka makipag one-on-one sa gusto na magpa-counsel sa'yo, dasal muna. Ask God for wisdom. Huwag kang magpanggap na alam mo kasi baka hindi talaga. Diba? Makakasakit ka lang eh. Pag pinilit mo na, sige, sabi naman sa nabasa ko kanina to eh. Pero hindi ka naman nakipag-communicate, Lord. Okay ba sa'yo? Sabihin ko to sa tao na to. Kasi baka makasakit ka. Sa susunod, hindi ka na niya lapitan. Susunod, hindi na siya mag-consult sa'yo. Kasi alam niya, sasaktan mo lang siya. So think and ask God for wisdom. So sa kwento nito ni Job and his friends, ang daming palitan ng arguments eh. Pagalingan sila. Ito, tama to. Hindi, mas tama to. Ganon yung takbo ng Job and friends. But everyone here is wrong. Because they rely on human wisdom only. Sa nalalaman lang nila, sa alam lang nila. Sa pananaw nila kung sino yung Lord, kung sino yung Diyos. And wala na, yun na. Natapos na doon. Yung kanilang kaalaman. In Proverbs, sabi lang kanina to, you need to seek wisdom. Proverbs 2. You need to seek wisdom and hinahanap pala talaga siya. No? Para siyang ginto na kailangan mong minahin. Para siyang gold na hindi mo makikita sa surface. Kailangan may puntahan ka munang mataba, mayamang lupa, and you dig deep para lang makakuha ka ng gold. Ganon ang wisdom. Hinahanap pala siya. Hindi siya yung hinihintay mo lang. Hindi siya yung, darating din yan, hingin ko lang sa Lord. Hinahanap siya, nagda-dive deep into ka sa salita ng Panginoon for you to really understand what wisdom is. Fear of God. Maintindihan mo ano nga ba yung ibig sabihin ng fear of the Lord. Reverent fear. Hindi natatakot ka kasi may gagawing hindi maganda ang Lord, kundi you have this outmost respect. You're in awe. You are amazed, no? Sa Panginoon at sa ibibigay niyang wisdom. So merong instance, dahil si Job ay siguro in pain, agonizing in pain, no? Merong instance na sinabi niya sa Lord, Lord, bakit ko na-experience tong lahat? Hindi ba ako tumutulong sa iba? Hindi mo ba nakita yung mabuti kong ginawa sa kapwa ko? Hindi ba ako nagbigay sa comfort dun sa mga nangangailangan? Sabi niya, when I was looking for good, bad things happen. When I seek light, darkness came. Lahat ng mabuti naman, Lord, gusto ko eh. Pero bakit kabaliktaran? Yun na experience ko. Then God challenges Job. In chapter 38, verse 2-4, who is this that questions my wisdom? Sabi ng Lord. With such ignorant words. Dito nakita mo na agad. Si Lord na mismo ang nagsabi, you are ignorant. Brace yourself like a man. Kapit ka. Kasi may mga tanong ako sa'yo. And kailangan masagot mo. Alam mo lahat Diba? Alam mo lahat ng tungkol sa akin. Diba? Ang dami niyong sinabi. Ilang chapters yon? Mahigit 20 chapters. 3-31, I think. 3-35. Pinag-uusapan nila kung sino ang Diyos, bakit ginawa yun ng Diyos sa Kanya. Ang dami niyong sinabi. Ngayon, i-challenge kita, Job. Tignan natin yung alam mo. In verse 4, sabi niya, where were you when I laid the foundations of the earth? Tell me kung talagang marami kang nalalaman. Nasaan ka nung tinatayo ko yung constellation, yung universe, nasaan ka? Katabi ba kita? Kasama ba kita? Nakikita mo ba kung paano ko ginagawa? Where were you? Alam mo kung sino yung nag-uutos ng ihip ng hangin, kung saan siya direksyon gagalaw? Sino nakakaalam ng dimension ng mundo?
Sino nag-uutos sa agila kung gaano siya kataas lilipad? Who makes the sun rise? Kung saan nakapwesto yung between, alam mo? Kasama ka? Kilala mo? Ganon eh. Ganon yung tanong sa kanya. And the list goes on and on. And the questions of God could only be answered by the God Himself. Tayo wala. Kahit sino dito, kahit sa labas, kahit pinakamagagaling, pinakamatatalin yung tao, they didn't know. Si Lord lang ang nakakaalam nun. So kung akala natin may mga pagkakataong magaling na tayo, aral tayo, di ba? Akala natin equip na tayo, kahit saan tayo pumunta, okay lang, kahit hindi na ako mag-pray. Kabisado ko na Bible eh. 66 books, kahit pabaliktad kong i-recite, kaya ko. Kabisado ko na lahat ng chapters. Kung ano yung problema ng isang kapatiran, kaya kong sagutin ng Bible verse. But sabi ng Lord, who is this that questions my wisdom with such ignorant words? Sila Job at yung mga kaibigan niya magagaling eh. Diba? Daming argument. Pero sa Lord, ingay lang yun. Sa Lord, noise lang na walang substance. Kung wala kang nakukuha or hinihingi sa Panginoon, it is just a noise na lumalabas sa iyong labi. In Job 40, verse 3 to 5, sabi ni Job, I am nothing. How could I ever find the answers? I will cover my mouth. No, tinakpan niya yung bibig niya ng mga kamay niya. I have said too much already. I have nothing more to say. Dami ko nang nasabi, Lord. Na-experience yun, daldal ka ng daldal. Diba? Ang dami mong sinasabi, pero hindi na pala nanggagaling sa Lord. Yeah. Ano ginawa ni Job? Tinakpan niya na lang yung bibig niya. Lord, sorry. Ang dami ko na yatang nasabi na hindi naman nanggagaling sa'yo. Pero nagtuloy pa rin si Lord eh. Sinallenge niya pa rin si Job. No? I encourage you, basahin nyo yung chapter na yon, yung mga questions ng Panginoon and try. No? Isipin mo, ikaw yung kinakausap ng Lord. You will never get the answer. Si Lord lang yon. Si Lord lang ang nakakaalam ng mga yon. Because Lord siya yung punong-puno ng wisdom. Spiritual wisdom na pinanggagalingan ng lahat. Human wisdom will never compare, will never, hindi papantay kahit sa kalingkingan ng wisdom na mayroon ng Lord. So hindi dapat umakyat sa utak natin yung galing na mayroon tayo. Wala. Wala sa ating magaling. And sabi ni Job, you ask, who is this that questions my wisdom with such ignorance? Sabi ni Job, it is I. And I was talking about things I knew nothing about. Nagsasalita ako ng mga bagay na hindi ko pala alam talaga. Nung mga bagay na hindi pala ako lumapit sa inyo bago ko sabihin. Things far too wonderful for me. You said, listen, I will speak. I have some questions for you and you must answer them. Sabi ni Job, I had only heard about you before. Naririnig lang kita, Lord. But now I have seen you with my own eyes. So I take back everything I said and sit in the dust and ashes to show my repentance. Lord, binabawi ko lahat ng mga sinabi ko kanina. Yung akala kong mga bagay na alam ko na about you, Lord, sorry, hindi ko pala yun kayang panindigan. Meron ba tayong ganon sa Lord? Lord, ikaw, ganito yung alam ko sa iyo eh. Lord, eto ka sa paningin ko. Tama ako, di ba? May mga ganon tayo sa Lord. But how can we speak with the one true God? No? Ng ganong klaseng way, with such rudeness. It doesn't affect God. No? Sasagutin ka lang ng Lord. No? Ng mga questions na ito. Pero nakita natin dito, in Job 4:41, verse 3 to 6, nakita natin yung humility and repentance. Tinanggap niya eh. No? Nirecognize niya na, nga Lord, wala akong alam. Hindi pala ako magaling. And because of that, nagsisisi ako, Lord, as a sign of worship on you. Nagsisisi ako, God, na masyado kong madaldal
To the point na hindi na ako nagsisik ng wisdom sa'yo. I was such an ignorant person. No? And think, na kapag ka pala tayo ay nagpakumbaba at humingi ng tawad sa Panginoon, andun pala. Doon pala pumapasok yung wisdom. Kasi, sa pangatlong point natin, God will turn your losses into blessings. After ma-receive ni Job yung wisdom, so from worship, humingi siya ng wisdom sa Lord. Because of his humility and repentance, alam niya na ngayon kung ano ang gagawin. In chapter 42 verse 10, he prayed for his friends and the Lord restored his fortunes. In fact, the Lord gave him twice as much as before. Nakita natin specific kanina, 7,000, 6,000, 3,000, 500. Sabi dyan, nung nagdasal siya para sa mga kaibigan niya, nandun yung freedom. Doon niya na-receive yung totoong freedom. When you prayed, not only for your friends, pero yung mga mahal mo sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon, doon pala tayo nagkakaroon ng kalayaan. Doon pala natin nararamdaman yung blessing, nare-receive yung blessing when you prayed not only for yourself, but also for others. Sa cell group mo, sa kaibigan mo, sa mga anak mo, sa asawa mo, kapag ka pala nagdasal ka, yung talagang dasal, personal sa Panginoon, you will receive wisdom and blessing na hindi mo ine-expect, no? Na pwede mong ma-receive. Si Job, nanalangin siya, no? Para sa kanyang mga kaibigan. And yet, after that, nagkaroon ng celebration in verse 11. Nagpunta yung mga kamag-anak niya, kaibigan niya, nagdala ng gift, nagdala ng mga ginto, and yun yung naging start ng blessing. In Job 42, 12 to 13, dinoble ng Lord, naging 14,000 na yung ship niya. Yung 6,000 camels, naging 1,000 yung oxen and donkeys. Nagkaroon siya ulit ng anak, 7 lalaki ulit, and 3 babae. Same na same. No? Dinoble pa, hinigitan pa ng Panginoon. And makikita natin, sabi dyan, in the second of his life. Second half of his life. See, the journey of Job hindi naging madali. Ang hirap nga ang bigat. Pero sabi dyan, meron pa palang second half. Kumbaga, eto na, after mong mapagtagumpayan yung trials na pinagdaanan mo, andito na tayo sa magandang part, Job. So tayo sa atin, kung meron kang pinagdadaanan ngayon, isipin mo na lang na nandun ka pa sa trial stage mo, wait for God to show how good your future is. Kailangan simulan mo na yung relationship mo ngayon sa Panginoon, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. We need to treat this day as our turning point. Na Lord, meron ngang mga struggles. Nung nakaraan, I disrespect you. No? Nung may pinagdaanan ako, hindi ako nag-worship sa'yo, hindi ako nagsimba. Nung nakaraan, I was so ignorant. Hindi ako humingi ng wisdom sa'yo. But this time, Lord, yung mga nawala sa akin, no, kakalimutan ko yon. Kasi alam ko merong blessing na paparating na nanggagaling sa'yo. Higit pa sa ine-expect natin. In 16, Job lived 140 years after that. Living to see 4 generations pa ng children niya and his grandchildren. And then, he died an old man who lived a long, full life. So, mula sa isa sa mga pinaka nakakalungkot na story sa Bible, when you finished it, it is the book of restoration, book of healing, book of endurance, book of worship. Makikita natin dito na, Lord, wow. Despite all the negative things that's happening in you, patuloy kang maging positive. Patuloy kang mamuhay ng matuwid. And I want to end this in our conclusion. When things don't turn the way you expect it to be, do not turn away from God. Instead, turn back to Him. Turn back or go back to Jesus. No?
Yung sitwasyon natin ngayon, hindi ko alam kung ano ang sitwasyon ng bawat isa, kung ano yung struggle ng bawat isa. But kung hindi natin alam yung gagawin natin, paano natin siya malalagpasan, this is the time na kailangan i-acknowledge natin na, Lord, wala akong kaya talaga. This is my turning point. This is the turning point of my life na negative things pumapasok sa utak ko, pero Lord, babaguhin ko ang mindset ko, ang heart ko into worshiping you. And let us stand this morning. Let's look at this cross. Let's think about our struggles, negative things na na-experience nyo ngayon. And look at this cross. Alisin muna natin, 2 line lang yan. It is the horizontal line and the vertical line. The vertical line, alisin mo yan. Ano makikita mo? Negative. Horizontal line. And in doctors and medical terms, this negative line means death. Flat line. Isang tunog na lang yan. Isang beep na lang yan. Ibig sabihin, wala ka ng buhay. When you focus too much on the negativity, maaaring mamatay ka, hindi man physical, pero spiritual. Mentally, emotional, you'll be anxious. You'll worry too much kung paano mo isosolve. Sabi ng Lord, huwag mong alalahanin yung bukas. Sapat na yung ngayon pa lang, yan ang isipin mo. Yung bukas, hayaan mo mamroblema sa sarili niya. Do not worry. Sabi nga, pray. Prayer and petition with thanksgiving. And the Lord will guard your heart. So in this negative, pag nilagay mo ang Lord sa center, this vertical line, you see this cross will never be the same again. That negativity will never be the same again. Kapag ka meron kang Diyos sa gitna, maaring merong negative, maaring meron pa ring struggles, pero hindi na yun yung tingin mo sa Kanya kasi meron ng Diyos. Positive na palagi yung outlook mo sa buhay dahil merong Diyos. Hindi na tayo ulit mamumuhay sa dating kasalanan. Hindi na tayo babalik in disrespecting God, but we will worship God now. No. The negative, andyan yan. Andyan po palagi yan sa buhay natin. It is how we look on things differently when we have God. Kapag ka meron pala tayong Diyos, nagbabago ang tingin natin sa buhay. Nagbabago pala yung pananaw natin. So this time, this morning, choose, decide in worshiping God. Huwag mong hayaang talunin ka ng kaaway sa mga binabato niya sa utak mo. And I request everyone to close our eyes and feel the presence of God. Let us pray. Deep in our hearts, you can say to the Lord, Lord, ito yung mga struggles ko, ito yung challenges na feeling ko ang hirap. Isa-isahin mo specific. I-specify mo sa Lord yung mga bigat sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay, sa asawa mo, sa trabaho mo. You can say it to God. Lord, we are naked in front of you. Panginoon, patawad. Lord, ang dami kong nasabi this past week na hindi pala magaganda, na hindi pala nanggagaling sa'yo. Sorry for being such an ignorant person. Lord, right now, I ask for your wisdom, Panginoon, ikaw ang dumaloy sa katawan ko. Lord, sorry for disrespecting you, for not obeying you, but this time I will worship you all throughout my body, mula bunbunan hanggang talampakan, hindi sakit, kundi worship ang dadaloy dito, Panginoon. And Lord, lahat ng nawala sa akin, maaaring masakit, pero naniniwala ako, Lord, higit pa sa inaasahan ko yung paparating sa buhay. This morning, we surrender everything to you, God. This morning, Lord, help us change our mindset from negative thoughts into positive. Ilagay mo, Lord, punuin mo ang utak ko, ang puso ko, ang buhay ko ng iyong salita. Mas bababad ako, Lord, sa salita mo. Mas makikipag-usap ako sa iyo through prayer. Panginoon, this time, this is the turning point of my life.
Salamat, Lord, sa pagkakataong magbago na alam kong wala sa edad, Panginoon, pero nasa pagsunod sa iyo. Thank you, Jesus, this morning. Ikaw ang mapupurihan sa buhay ng bawat isa. Ikaw ang maitaas, Panginoon, sa buhay ng pagbabago, sa buhay ng hindi namumuhay sa kasalanan, sa buhay na namumuhay ng matuwid. And we're excited for the blessings and changes na gagawin mo sa buhay ng bawat isa. Mahal ka namin, Lord. Pinupuri ka namin. And from this day on, we will just worship you. Sa lahat ng aming gagawin, kahit saan kami mapunta, the ark of God, the presence of God will be on us. In Jesus' name we pray. Amen.